Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay ikapitong linggo ng ating talakayan para sa asignaturang Pilipino Panitikang Pandaigdig ikasampung baitang. So, sa linggong ito ay ating tatalakayin ang paksang tungkol sa ipiko. So bago natin ito tatalakayin ay babasahin ko muna sa inyo ang mga sumusunod na layunin. So unang layunin, natutukoy ang uri ng panghalip bilang panuring sa mga tauhan. Ikalawa, nakasusulat ang mga mag-aaral ng sariling pangungusap gamit ang mga panghalip. Pangatlo, natutukoy ang mga katangian ng mga tauhan sa napanood o nabasang epiko. Pang-apat, nakakabuo ng sariling pagsusuri batay sa mga katangian ng mga tauhan. At ang huli, napahalagahan ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng epiko sa panitikan Pilipino. So yan ang mga layunin para sa ikapitong linggo ng ating talakayan. So ang ating paksa ay ipiko at mga pananda at panghalip. So ang mga larawan na nasa harapan ay ang mga halimbawang katha na sinulat ng mga may akdang Pilipino na halimbawa ng epiko. So mga gabay na tanong para sa ating talakayan. Una, ano ang epiko at mga katangian nito? Pangalawa, ano ang panghalip at uri nito? Pangatlo, bakit mahalaga ang epiko sa ating panitikan? So, introduction. So, ito ay introduction ng epiko. So, ang epiko ay ito ay nagmula sa sinaunang salitang Griego o Greek na epikos at epos na nangangahulugang salita at kwento o tula. Ito ay mga tulang pasalaysay na naglalarawan sa buhay at kabayanihan ng isang tao, particular sa isang lalaki. So, epiko, ito ay ang pangunahing pasalitang anyon ng pampanitikan na matatagpuan sa mga iba't ibang grupong etniko. Ito ay mayroon pa ring lugar sa buhay ng mga katutubong Minoya at kinakanta sa panahon ng pagtitipon, tulad ng kasalan at lamayan. So, ang mga ito ay umaaliw sa komunidad ng kapuri-puring gawain ng kanilang mga ninuno. So, yan ang epiko. Ang mga epikong ito ay mayroong mga sumusunod na katangian. Ang kwento ay tungkol sa kahima-himala, kapangyarihang higit sa karaniwang magagawa ng tao o taong nagpapakilala ng kabayanihan noong unang panahon. Ito ay base sa tradisyong pasalita, ito ay binubuo ng tula, ito ay kinakanta o binibigkas ng paulit-ulit sa tunong pakanta. So, ang mga ito rin ay naghahatid sa atin ng kaugalian at paniniwala ng mga nakaraang henerasyon. Malimit ay nagbibigay ng halimbawa para sa mga susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng ipiko, ang sambayanan ay naghahatid ng alaala ng mga ninuno, isang lubos at malayang daigdig at ang tunay na anyo nito sa mundo. Ang mga epikong Pilipino ay binibigyan diin ang tema katulad ng matibay na bigkis sa relasyon, palitan at pagtutulungan, isang malalim na kahulugan ng komunidad, etnikong pagpapahalaga at ang pagmamahal sa kalayaan. Uri ng epiko. So mayroon itong uri. Ang una, oral poetry, mga sinaunang epiko na nabuo lamang sa pamamagitan ng pagkukwento sa iba't ibang tao. Sa English ay oral epic o world folk epic. So, oral epic o world folk epic, ito ay mahabang tula na inuuri-uri or classifying batay sa haba ng palabas, konsepto, interes at kahalagahan. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagsasaulo at pagtanghal nito sa entablado o sa harap ng maraming manunood. So yan ay ang oral epic o world folk epic. So ikalawa ay epyllion. Mas maikling epiko kumpara sa oral poetry na nagkilala noong Hellenistic period dahil sa taglay nitong tema. Bukod sa kabayanihan ay pinapakita rin dito ang pag-ibig at romansa. So, ang kahalagahan ng epiko. Ang epiko ay maaring maituturing na isang simbolo ng isang bansa dahil
nilalaman ng isang epiko ang katangian o asal ng mga tao sa isang bansa o lugar, ang mga kultura, wika, at sining, at pati na rin ang mga tradisyon at kanilang mga paniniwala. So, ano naman tayo? Panghalip. Atin na namang tatalakayin ang tungkol sa panghalip. So, ano ang panghalip? Ito ay ang salitang humahalili o pamalit sa ngalan o pangalan na nagamit na sa parehong pangungusap o kasunod na pangungusap. So, ang panghalip ay nangangahulugang panghalili o pamalit. So, ano ulit ang panghalip? Panghalili o pamalit. So, uri ng panghalip, panghalip na panao. Ang panghalip na panao ay mula sa salitang tao kaya't nagpapahiwatig na para sa tao o pang-tao. Ito rin ay kinakilala sa Ingles bilang personal pronoun. Ito ay panghalili sa pangalan ng tao. Maaari itong gamitin bilang sinuno at tagaganap. So, halimbawa ng mga panghalip na panao ay ang mga salitang ako, ko, kami, kayo, atin, inyo, kita, mo, at siya. So, yan ay mga halimbawa ng panghalip na panao na maaaring gamitin sa isang pangungusap. So, panghalip na paari. Ito ay ang mga panghalip na pumapalit sa pangalang nagpapakita ng pag-aari. So, halimbawa, ang bansang Pilipinas ay atin. So, ang panghalip na ginamit dyan na paari ay atin. At ang kanya ba ang magandang proyekto? So, ang ginamit ay ang kanya. So, tatalakayin naman natin ang panghalip na pananong. So, ang panghalip na pananong ay pamamalit sa pangalan sa paraang patanong. Ito ay maaring isahan o maramihan mula sa salitang tanong kaya't may pakahulugang pantanong. Ito ay nakikilala sa English bilang interrogative pronoun. Halimbawa ng panghalip na pananong o patanong ang mga salitang ano, ano-ano, sino, sino-sino, nino, alin at alin-alin. So, yan ay ang halimbawa ng panghalip na pananong. So, panghalip na pamatlig naman. Ang panghalip na pamatlig ay humalili sa ngalan ng bagay at iba pa na itinuturo o inihihimaton. So, ang halimbawa ay ligtas diyan ang anak mo. So, ang panghalip na pamatlig na ginamit ay ang diyan. So, nagiging rito, riyan at roon ang dito, diyan at doon kung ang naunang salita ay nagtatapos sa patinig at mga malapatinig na W at Y. So, napansin niyo sa halimbawa, di ba? Ligtas diyan ang anak mo. So, ginamitan ng letrang D dahil nga ang kasunod ay ang sinundan niyang salita ay katinig, which is ligtas. Letrang S. So, panghalip na panaklaw naman. Ang panghalip na panaklaw mula sa salitang saklaw kaya't may pahiwatig na pangsaklaw o pangsakop. Tinatawag na indefinite pronoun. Literal na panghalip na walang katiyakan o hindi tiyak sa Ingles. So, halimbawa ng panghalip na panaklaw, ang mga salitang sumusunod. So, una, lahat, madla, sino man, alinman, anuman, saan man, at ilan. So, nakasalalay sa mabisang paglalahad ang pagiging malinaw ng mga pahayag. So, sa ating wika, may mga pananda o mga salitang ginagamit upang maging mabisa ang paglalahad ng mga pahayag o maging interactional. So, narito ang mga halimbawa ng mga salitang pananda na mabisang paglalahad ng pahayag. Una, kung nais nating ipakita ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ayon sa panahon, maaari nating gamitin ang mga salitang una, pangalawa, pangatlo, ng, noon, sumunod, samantala, at pagkatapos. So, kung nais ipakita ang sanhi at bunga, gamitin naman sa pangungusap ang sumusunod. Dahil dito, bunga nito, resulta ng, kung gayon, dulot nito. Sa mga pangyayari, sa gayon at
sa makatuwid. Yan ay kung nais ipakita ang sanhi at bunga. Sa ikatlo naman, kung nais ipakita ang paghahambing o kaibahan o kontradiksyon. So, maaring gamitin naman sa pangungusap ang sumusunod na mga salita. Sa halip na, di tulad ng higit pa rito, sa kabilang dako, sa kabilang banda, sa magkatulad na dahilan. So, ang mga salitang yan ay maaaring yung gamitin sa pangungusap gamit ang paghahambing o kaibahan o kontradiksyon. So, ikaapat, kung ang nais ay ang pagdaragdag ng impormasyon, maaring gamitin ang mga salitang kabilang dito at saka bukod dito, karagdagan dito. So, ang ikalima naman ay kung ang nais magbigay ng diin, maaring gamitin ang mga salitang nasa ibaba sa madaling salita, higit sa lahat, sa totoo lang, tunay na. Kung ika-anim naman, kung nais magbigay ng mga halimbawa at paliwanag, maaari naman gamitin sa pangusap ang sumusunod na salita. Halimbawa nito, dagdag pa rito, bilang karagdagan, kabilang dito ang sumusunod. So yan ay ang halimbawa mga salita na maaaring gamitin sa pangungusap na nagbigay ng halimbawa at paliwanag. Mabisang gamit din sa malinaw na paglalahad ang mga pangatnig. So may dalawang pangkat ang mga pangatnig. Una, pangatnig na nag-uugnay ng magkatimbang na salita, parirala o sugnay na makakatayong mag-isa. So halimbawa tulad ng at, saka, o, ngunit, pero, pati, ni, maging, subalit, datapwat, at iba pa. So yan ang mga salitang magagamit naman sa unang pangkat ng pangatnig na nag-uugnay ng magkatimbang na salita, parirala o sugnay na makakatayong mag-isa. Pangalawa, pangatnig nag-uugnay sa mga parirala o sugnay na di makapag-iisa. So ang halimbawa tulad ng kung, dahil sa, at iba pa, kaya, kung kaya, pag, palibhasa, kapag, sapagkat. So yan naman ay ikalawang pangatnig na nag-uugnay sa mga parirala o sugnay na di. Yung una ay makapag-iisa. Ngayon, ang ikalawa ay di makapag-iisa. So ngayong nakapag-aralan mo na ang mga pananda sa mabisang paglalahad ng pahayag, sagutin ang mga pagsasanay na kasunod upang lalo pang lumalim ang iyong pagkaunawa. So ngayon ay mayroon akong babasahin sa inyong isang halimbawa ng epiko. Ito ay ang epiko ni Prinsipe Bantugan, epiko mula sa Mindanao. So ito ay buod lamang. So, simulan ko na ang pagbabasa. Si Bantugan ay isang magiting na mandirigma sa epikong bayang Darangan ng mga Maranao. Siya ay kilala sa kanyang kahariang Bumbaran dahil sa mga naipanalo niyang mga digmaan at labanan. Sa gisag na ang tapang at kagisigan, si Prinsipe Bantugan ay sikat na sikat sa kanilang kahariang Bumbaran lalo na sa mga dalaga. So, sinasabing naligawan na niya ang 50 na pinakamagandang prinsesa sa mundo. Dahil dito, lubhang naiinggit sa kanya ang mas nakatatandang kapatid na si Haring Madali. So ipinagbawal ni Madali na kausapin ng kahit sino ang kanyang kapatid. Sa labis na kalungkutan, umalis ng kanilang kaharian si Bantugan hanggang nagkasakit at namatay malapit sa kaharian ng lupaing nasa pagitan ng dalawang dagat. So nakita ng hari at ni Prinsesa Datimbang ang katawan ni Bantugan at agad inilapit ang kanilang balita sa pulong ng mga tagapayo. Isang loro ang pumasok at sinabi kung sino at kung saan galing ang patay na manlalakbay. Nang mabalitaan ito ni Haring Madali, binawi niya ang kaluluwa ng kapatid sa langit upang maibalik sa katawan ni Bantugan. Kumalat ang balita ng kanyang pagkabuhay hanggang sa kaaway na kaharian at kay Haring Miskuyaw. Sinugod ng kawal ni Miskuyaw ang Bumbaran at nabihag si Prinsipe Bantugan na may nanghihina pang katawan.
Nang magbalik ang lakas, pinuksan niya ang hukbo ng kaaway na hari at iniligtas ang buong bumbaran. Nagkaroon sila ng malaking pagdiriwang at nawala na ang inggit sa puso ni Haring Madali. Matagal at masayang namuhay sa kaharian ng Bumbaran si Prinsipe Bantugan kasama ng mga pinakasalan niyang prinsesa. So yan ay isang akda na mula sa Maranao. Ito ay isang epiko. So halimbawa ng epiko ang binasa ko sa inyo na Prinsipe Bantugan. So mga tauhan ay Prinsipe Bantugan, Haring Madali, Prinsesa Datimbang, Haring Niskuyaw, Loro at mga kawal. So yan ang mga tauhan sa epikong Prinsipe Bantugan. So kung mayroon kayong panahon o oras, maaari ninyong isaliksikin at panoorin ang karagdagang halimbawa ng epiko sa link na nasa ibaba. So pagkatapos nun ay ikukumpara ninyo kung ano ang kanilang pagkakapareho at pagkakaiba sa Prinsipe Bantugan na epiko ng Maranao. So yan lamang at maraming salamat sa pakikinig. Naway marami kayong natutunan sa ating paksang tinalakay para sa linggong ito. Kung mayroon kayong katanungan ay magtatanong kayo sa akin kapag oras na ng ating klase o online class. Yun lamang, salamat.